ng Gin, eh. Ito si Malcolm Conman, ang isang nagpapanggap na DDS, nagpapanggap na Pilipino. This is not the first time that I've encountered Malcolm. I've been, na-encounter ko na 'to, nakadebate ko na 'to, si Malcolm way back 2019 nung panahong paalis na ako or nawawalan na ako ng gana sa DDS. Ang pahiwatig kasi ni Malcolm, lagi niya sinasabi, "I love the Philippines, I love being Filipino." Lagi ko siyang china-challenge, "Are you a Filipino?" Hindi. Ang isang pagiging Pilipino dahil hindi sa gusto mo at yun ang pakiramdam mo, Pilipino ka na. Hindi porket nakakaiyot ka ng Pilipina, Pilipino ka na. Yun ang laging ipinambabasag nitong taong ito, pinanloloko. Lately, hindi ko na nakayanan. Dati napagbibigyan ko pa. Pero, ito sobra-sobra na. Ang hindi ko yung sinabi niya na there is no charges confirmed and filed against Rodrigo Roa Duterte. Maliwanag on the calendar of ICC dated 23rd of September, yun ang confirmation of charges. Pero sinasabi ni Conlan, wala daw. What if? What if? Napakadelikadong kataga. What if? Wala daw mangyari. Hindi pa natatapos. Hindi pa nangyayari. Hindi pa dumadating. Pero ipanlalason na sa mga DDS ang ganyang kataga. Now, I've challenged yung sinabi niyang what if. Tinanong ko dito, are you aware that 23rd of September is the set trial to confirmation of the cases of Digong? Wag kang obo. Kasi pinapangalandakan niya na wala daw charges, bakit ikinukulong? O bakit wala daw kaso pero bakit nakakulong? Ang tanong ko, bakit pumayag si Digong? Bakit pumayag si Digong na makulong na wala pala siyang kaso? Take note, bakit hinayaan ng kampo ni Digong na sumakay siya sa eroplano papunta ng The Hague kung wala palang kaso? Bago kahainan ng warrant of arrest, may reklamo. Bago kahainan ng reklamo, bine-verify ang mga kaso at may ebidensya nito. Totoo, tama. Bago bumaba sa eroplano si Digong sa The Hague, binasahan ulit siya ng kanyang karapatan. Bakit siya pumirma? Bakit siya pumayag? Bakit niya hinayaang umupo siya doon sa chamber at magsalita nung tinanong niya, "Are you aware of being here, Mr. Rodrigo Duterte?" And said, "Yes!" Yun ang sabi ni Digong, Diana Doro. Napanood niyo yan nung sinabi niyang, "I am Rodrigo Duterte. I was born in the Philippines." Tinanong ng husgado, "Are you aware, Mr. Rodrigo Duterte, why you brought here in the International Criminal Court?" At ang sabi ni Digong, "Yes!" Ibig sabihin, alam ni Digong kung bakit nandun siya sa ICC. Pero bakit itong kungkung na 'to na conman na mapagpanggap na masyadong manloloko, pinagmamalaki niya, sinagot niya ako. Bagdi Channel, confirmation of charges hearing if the charges are even confirmed, that is. Kaya nga it was set to 23 of September to confirm those cases. If there is no case confirmed that day, ah, it clearly make Digong as a free man. And ibabalik ko ngayon sa kanya, what if may mga charges na may papataw talaga, confirmed charges against Digong? Ibig sabihin yun, mananatili si Digong sa kulungan. O ngayon, chinallenge ko siya ngayon dito kasi hindi nakita diyan, eh, na hindi ko nakopya. Sabi ko ngayon diyan, gumawa ka. Filed a petition to the ICC. Ang sabi niya dito, "I already did." Damn! Yun ang kabubuhan niya. Bakit? Sabi ko, "Are you entitled to do that? To file the petition?" Ah, is he a lawyer? Abogado ba si Malcolm ngayon? Si Conman, abogado ba siya?
International Criminal Court, you have no legal personality in the International Criminal Court unless you are part of the Defense Council of Digong. Don't call me Mr. Conman. Dito siya nagalit. Ah, how dare you insult my name? I have written letters to the ICC and launched a petition containing over 60,000 signatures. Your letter is useless. You are a conman. Yes, this is true. That the letter of Mr. Conman is useless. Why? He has no legal jurisdiction within ICC. Yung 60,000 na petition mula sa change.org, putang ina mo, Conman, pinagkakakitaan mo lang yan. Kasi bago ka bumoto doon at pagkatapos mang bumoto, may donation button, gago. Alam ko yan dahil napasok ko rin yan. Okay? So meaning, and there is no regulations, provisions, rules that if you gather 60,000 signature, the International Criminal Court will let Digong free. Wala po sa provision ng batas na kapag kung nakakalap ka ng 60,000, 100,000, 100,000,000 signatures or 1,000,000 signatures, ay pwede nang palayain ng isang akusado na hawak ng ICC. That's why this man, Malcolm Conman, na nagpapanggap na DDS, Pilipino na hindi naman, ay masyadong mapagpanggap at nanararantado ng isang tao. Anong sabi ni Digong nung kalakasan niya? Hoy, kayo mga puti, huwag kayong makikialam sa problema ng Pilipinas. Anong ginagawa ng Briton na to at nakikialam sa problema ng internal ng Pilipinas? Yan lang ang tanong ko sa inyo, mga kababayan kong mga Pilipino. Bakit hinahayaan ninyo ang isang puti na nakikialam sa problema ng bansa ko? 'Di ba ayaw nyo? Mga putang ina nyo. Bakit ngayon hinahayaan nyo ang gagong 'to para makapanloko? Nakaasawa siya ng Pilipina, okay. But you are not a Filipino. You want to become a Filipino? Make it legal. Put in a document. Gusto mong tulungan si Duterte? Kausapin mo yung hari. King Charles. Baka sakaling pakinggan ka, gago. Bakit niya pinapakialaman ng Pilipino? Kasi kapag Pilipino ang content niya, kumikita siya. Kapag nakikialam siya sa internal affairs ng ating bansa, kumikita siya. Yun lang yun. But do not, okay lang kumita. But do not fool my countrymen. Ako makakalaban mo, tarantado. Matagal kong sinusubaybayan 'to, matagal ko nagpa-patch up, nagpapakita, masyadong madrama buhay mo boy. Hmm. Kapag DDS ang content kita, alam mo itong gawin mo, pakialaman mo gobyerno mo, hindi ka namin pakikialaman. Hindi perpekto ang gobyerno mo para pakialaman mo ang gobyerno. Panlilin lang yung sa bahay mong kinidnap, panlilin lang yung sinasabi mong umaabuso ang presidente ko, panlilin lang sa kapwa Pilipino ang sasabihin mong hindi maayos ang pamahalaan ko. Hindi pala maayos ang pamahalaan ko, bakit ka nang yumut-yut ng isang Pilipina? Hindi pala kagandahan ng pagiging Pilipino, bakit ka umiyot at ng anak ng isang Pilipina? Masakit sa pandinig. Pero totoo. Again, sabi dito ni Tita Juana Wilfred, lahat ng puti vloggers gusto nila ng Vlog Pilipinas kasi kumikita sila sa ating bansa mag-vlog. Tama. Ha? Do not, huwag mong sasabihin na dahil kumalap ka ng 60,000 lagda, ay pwede nang palayain si Digong. Bullshit. Bobo ka. Walang walang reglamentong gano'n. Walang rules, walang provision sa batas ng ICC na gano'n. Kasi kung pwede yun, hindi sana ginawa na ng mga warlords. Ginawa na ng mga crime lords na naunang nasentensyahan na kulong sa ICC.
That's why I call this person a conman. Masyado siyang mapagpanggap, masyado siyang mapaglinlang para lang kumita gamit ang kasinungalingan mula sa katangahan ng ating mga kababayan. Ang mga tanga, inaaralan 'yan, hindi nilulubog. Tanga na nga, inaapakan mo pa. Mangmang na nga, niloloko mo pa. Anong konsensya meron ng isang taong ito para babuyin ang kasarinlan at pagkatao ng kababayan? If you are watching, Mr. Malcolm, you are full of shit. I know you are watching, and I know you will watch this. Yeah. Marcelita Bedoya Balisil, shout out. I know you will watch this because I will make sure that you will watch this. You are a dumb shit liar. Really. Pakialaman mo gobyerno mo, wag ang gobyerno ko kupal. Ma? You want to help Digong? Talk to your king. If your king wants to talk to you. Baka naman hari mo ayaw ka pang pakinggan. Ah, ano yung ano, feeling entitled kasi ito eh. Hindi porket puti ka boy, pwede mo ng pakialaman lahat. Matuto ka, hindi porket nakapag-asawa ka ng Pilipina, Pilipino ka na. Hindi ka Pilipino. Ina mo. O kahit na maging Pilipino, kahit na nakapag-asawa ka ng Pilipino, wala kang karapatang pakialaman ng gobyerno mo. Unang-una, hindi ka butante. Ninam. Ah, kayo na nagsabi. Si Digong na ang nagsabi. Mga puti hindi dapat nakikialam sa problema ng Pilipinas. Bakit nyo hinahayaang makialam ito? Kaya, puro kayo kahipokrito. Pag kontra sa inyo, ayaw nyo. Pag pabor sa inyo, gusto nyo. Mga sala sa init, sala lamig, sala sa labag naman kayo. Ha? Masakit lang sa isipan. Masakit lang sa kalooban. Na ang bumabakbak sa presidente ko, ito. Na ang bumababoy sa pamahalaan ko, ito. Na ang naninira sa gobyerno ko, ito. Gusto mong bakbakan ng gobyerno ko? Di ka, suntukan tayo. Kahit mas malaki ka, di kita aatrasan. Totoo lang. Putang ina mo 'to. Anong pakialam nito sa gobyerno ko? Pakialam mo sa pagiging Pilipino namin. Kasi kumikita ka. Bakit? Kapag topic mo ang United Kingdom, di ka kikita dahil di ka pinapansin ng mga kababayan mo? Tangina mo, mahiya ka. Ito yung pinakaayoko sa lahat. Papakialaman mo yung gobyerno ko. Samantala, pakialaman mo gobyerno mo, hindi rin marilis ang gobyerno mo, uy. Tingnan mo, bakit hindi mo umpisahan sa mga kababayan mong biktima ng injustice? Bakit hindi ka makikialam sa gobyerno mo para ito ay malinis? Bakit pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa Pilipinas na hindi ka naman tanggap? Kasi hindi ka katanggap-tanggap. Ang tanong ko, ang asawa mo ba at ang anak mo ba ay Pilipino pa? Wag mo akong pilitin. Baka ilabas ko rito, hindi na Pilipino yung anak mo at saka asawa mo, mahiya ka rito, nakikialam kayo sa usaping Pilipino. Tingnan mo. Ilang beses ko na nga nakadebate, hinahamon ko nga ng live debate 'to, eh. At trashing din naman 'to, eh. Pero kung makapagsalita, I have written the sumulat ka, sino ka?
Lawyer ka ba? Kumalap na ako ng pirma, eh, ano ngayon? 'Pag nakakalap ka ng ganyang karaming pirma makakalaya na si Digong. Ina mo, gago. Ma, yung sinasabi ko sa'yo nagmamagaling 'to, eh. O ngayon tingnan niyo yung mga posting, "Please pray for me, for my health." Tangina mo nagmamakaawa ka na, pera pa more. Simple lang yan mahal ko, "Please pray for me, give me money for my check-up." It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Wala rin pinagkaiba 'to dun sa dati yung ang tawag yung Amerikano ang tawag kay Digong, Titi Digong, si John Arceusno. Oh, wala rin pinagkaiba ito doon. Ah, na namumuhay na sa kalsada, nakiki-internet lang sa hotel. Noong na tinapik ang DDS, ayun, kumita na ang gago. Nakapanloko pa nga. It's the motherfucking Eagle Double G. Ayan. Ha? Parehasin mo. Si Kaufman nga, sabi niya 'no, si Kaufman nga Dimas na pala. Ito na lang, Zoe. Ito, pangkaraniwang tao sa UK. May nagagawa daw. Putang ina mo yung anak niya vice-presidente. Anak ni Digong mismo vice-presidente, wala siyang magawa sa kaso ng kanyang ama. Dala-dala ni Sara Duterte ang selyo ng Pilipinas, Office of the Vice President, pero bakit wala siyang magawa? Tapos ito may magagawa? Oh, sheps. 'Di ba? Wait anak, patalastas muna. Yun na lang ang isipin natin. Yung anak nga ni Digong, hawak ang selyo ng Pilipinas, pangalawang pangulo. Wala siyang magawa, sumusunod pa 'yan sa mga abogado. Abogado na 'yun, abogado na si Sara Duterte, yung abogado gumagamit pa ng abogado, para sa kaso ng kanyang ama. Ito hindi abogado, dumidiretso. Wow! Hindi porket puti ka na, mataas na ang pagtingin ko sa'yo. Okey, pare-pareho lang tayo. Kasi karamihan sa mga DDS 'pag puti, "Hoy, putang ina nakakaangat sa amin." Hindi, pare-parehas lang po tayo ng mga 'to. Pangkaraniwang mga tao lang din sila tulad natin. 'Wag mo 'tong sambahin na parang tao. 'Wag mo 'tong paniwalaan na parang Diyos. Lalo na kung nanloloko. Okey, bobong puta. Sabihin dito galit na galit siya dun sa sinabi kong Mr. Conman. Ano ba feeling ng conman mapagpanggap, tumatay din 'yan. Kaya nga, 'di ba? Napakasimple. Ngayon nainis kita dun. Sabagay